Bago natin simulan ang kwento, yun lang, simula na natin ang kwento. Huwag skipan ang ads. Dahil wala na ang dalawang ermitanyo, kaya't hindi na pwedeng makasama sa kanila ang tatlong mga kasama ni Danilo. Dahil nung una, sa tuwing mapapalaban sila, protektado ito ng mga ermitanyong kasama nila. Kaya't ang sabi ni Danilo sa mga ito, huwag nang sumama sa kanilang mga lakad. Dahil kung may mangyayaring hindi inaasahan, maiiwan lamang ang mga ito. Okay lang ho, Nuli, Danilo. Tutulong na lang ho kami sa gawain ng farm dito. Bilang kabayaran na din sa pagkupkup nyo sa amin. Sana nga, may babalik na ang dalawang ermitanyo sa atin kung sakaling buhay pa man sila. Wika naman ni Lando sa kanila. Walang anuman, Lando. Salamat din sa suporta nyo. Sagot dito ni Nuli. Hindi pa man pumutok ang bukang liwayway. Naglalakbay na silang dalawa papakyat ng bundok ng 12:00 ng gabi. At habang naglalakad sila sa masukal na kagubatan, meron naman silang nararamdamang kakaiba sa daan. Sa bawat lakad nilang dalawa, may sumasabay na mga aninong itim na hindi nila mawari kung ano yon. Ilang saglit pa, nakapansin naman sila ng mga tawanan na nanggaling sa maliit na tinig. Nang hindi na yon maatim ni Danilo, nagpa siya itong tigalpuin ang mga yon para matigil na ang panggugulo nito. Subalit, pinigilan siya ni Nuli dahil mga lamang lupa lamang yung nang aasar sa kanila. Dahil ang mga nilang na yan, mahilig talaga yung mga asar, lalo na't may kinakaharap kang problema. Huwag nyo kaming sabayan. May problema kami. Dapat respetuhin nyo ang bawat panig natin. Baka mamaya, magkakasubukan tayo. Bulong ni Nuli habang naglalakad. Matapos banggitin yun ni Nuli, nawala yung mga tinig na yon at nagpaiwan ang mga tinig ng mga kulisap. Ilang sandali pa, halos hindi na malaman ni Nuli ang insaktong daan dahil sa sobrang tagal na hindi dinaanan. Kung hindi nyo kasi na itatanong, nag-iisang daan lang yon papunta sa lugar ng ermitanyo. Tanging yun lang ang dumadaan doon. Makalipas pa ang ilang mga oras, nakarating na nga sila sa kubo ng ermitanyo. Halos hindi makilala ang kubo na yon dahil na rin sa taas ng mga talahib na tumutubo sa gilid nito. Ito na ang kubo ng ermitanyo, Danilo. Wika niya sa kanyang kasama. Si Danilo naman, panay lang naman ang pagsisipat nito sa taas ng malaking baliti na para bang may nararamdaman ito. Kaagad inilapag ni Nuli ang mga gamit niya sa papag ng kubo ng ermitanyo. At pagsilay niya sa papag ng kubo na yon, napansin niyang maraming alikabok doon, na ibig sabihin matagal na yung hindi tinitiran. Nuli, ito, sa'yo muna tong tagay na to. Dito ba natulog yung ermitanyo? Wika nito sa kanya, sabay abot sa tagay. Oo, dito siya natutulog, Danilo. Bakit? Nagtataka ka ba?
Ako nga, nung isinama ko ng ermitanyo dito, halos hindi ako makapaniwala. Wala ba namang dingding tong kubo na to eh? Sagot niya kay Danilo. Nang marinig yun ni Danilo, kitang-kita naman niya sa pagmumukha nito ang gulat at pagkamangha. At habang nag-iinuman silang dalawa, bigla naman nilang natalakay si Maro na kanilang kasama. Sa tingin mo, Noli, buhay pa si Manong Maro? Nung dinukot kasi siya, yun ding mga oras na yun, nahigop ang buong pangkat nito ni Waring. Nang marinig ito ni Noli, agara naman siyang sumagot dito ng, malaking posibilidad na buhay pa si Maro, Danilo. Sino namang humahawak sa kanya eh? Wala na ang pangkat ni Waring. Sagot niya dito. Nang medyo nakailang tagay na sila, napagpasyahan nilang matulog na nun dahil na rin sa antok at pagod ng kanilang katawan. Nasa 2:00 na kasi yun ng madaling araw. At habang nakahiga sila doon sa papag, bigla namang naalala ni Noli ang mga iniwang gamit ng ermitanyo. Kaya't muli siyang bumangon at sinipat-sipat ang buong paligid ng kubo. Subalit, ni isang gamit, wala siyang nararamdaman doon. Kaya't napagpasya niyang bukas na lang ipatuloy ang paghahanap dito. At habang nasa kalagitnaan siya ng pagtulog, meron siyang naririnig na busis na tumatawag sa kanya. Hoy! Gising! Yung paa mo, nainita na! Wika ng ermitanyo sa kanyang panaginip. Pagbangon niya, umaga na pala. At pagsilay niya sa kanyang paa, nakalaylay nga ito sa labas ng kubo habang nasisikatan ng araw. Oy Noli, gising ka na pala. Grabe yung tubang ininom natin kagabi ah. Ang lakas ng tama. Siguro suka na yon oh. Wika sa kanya ni Danilo habang buhat-buhat nito ang kalderong animoy kumukulo pa. Paglapag ng hawak nito sa papag, nakita niyang may laman itong mga gulay na ligaw na pinakuluan lamang. Teka, saan mo ba yan nakuha? Tanong ni Noli dito habang papungas-pungas ng kanyang mga mata. Aba, sa paligid lang to. Pasensya ka na ha, dahil walang kalasa-lasa to. Tumungo ba naman tayo ditong walang kadaladalang mga gamit sa pagluluto? Basta ako, okay na sa akin to. Makahigop lang na mainit sa sabaw. Matapos marinig ito ni Noli, muli namang pumasok sa kanyang isipan ang hinahanap niyang mga gamit ng ermitanyo nung gabi. Kaagad siyang bumaba ng kubo upang simulan ang paghanap dito. Subalit tiningnan na niya ang buong paligid ng kubo, subalit kagaya nung kagabi, wala yung nakikita doon. Pumasok na rin sa kanyang isipan na baka ninakaw yun o di kaya dinala ng ermitanyo nung paglisan nito. Pero sa isip-isip niya, wala naman siyang natandang may dala-dalang ganon yung matanda, kaya't imposibleng nangyayari yon. At habang kasalukuyan siyang naghanap, nagwika sa kanya si Danilo ng, Oy Noli, ayaw mo ba nitong gulay? Mamaya na ako, may hinahanap lang ako eh. Sagot niya kay Danilo. Habang pahigop-higop lang yon ng sabaw saka
may pinapangas na bunga ng pinya. Ilang saglit pa, napatitig naman siya sa taas ng baliti nang may napansin siyang kakaibang huni doon. Pag-ikot niya sa puno ng baliti na yon, bigla naman siyang natigilan nang makakita siya ng isang altar sa may gilid nito. Paglapit niya dito, doon niya napagtantong yun yung hinahanap niyang altar, kung saan doon nagdadasal sa tuwing nakakaramdam ito ng panganib. At sa gilid ng altar na yon, may katabi yung isang baul na nakaselyo. Ito na yon. Ito na ang hinahanap ko. Wika niya sa kanyang sarili. Pero may isa siyang problema. Dahil hindi mabuksan ang baul na yon. Tinangkapan niya yung basagin. Subalit hindi niya yun mabuhat. Kaya't humahanap siya ng bato doon. Pero dahil wala naman siyang nakikita, nang bumulong bigla sa kanya ang kanyang gabay. Ayon dito, usalin niya ng 3 bisis ang pumasok na litra sa kanyang isipan. Nang ginawa niya yon, kusang bumukas ang baul doon sa kanyang harapan. At doon lumantad sa kanyang harapan ang pangalawang libreta ng ermitanyo. Pagbuklat niya ng libreta na yon, bumulaga sa kanyang mga mata ang unang pahina nito. Lahat ng mga Latin laban sa mga demonyo nakalathala doon sa libreta na yon. Gulat na itong sinuli nang makita niya ang libreta. At doon niya napagtanto na wala pa sa kalingkingan ang mga tinatangan niyang mga kaalaman kumpara sa libreta ng ermitanyo. At nakita rin niya ang mga ukit dito patungkol sa 2 tansong tabak na ginagamit ng malakas na antingero ng sinauna pang panahon. Pagsilay niyang muli sa baul, may nakita siya doong bagay na nakabalot sa isang tilang itim. Sa pagtansya niya, isa yung bagay na matigas. Pagbukas niya sa bagay na yon, doon bumungad sa kanyang mga mata ang 2 tansong tabak at isang kampilang tanso din. At kasama ng sandata na yon, may mga kasama yung mga mutya, agimat at mga medalyon na punong-puno ng mga basbas ng mga diwata. At dahil sa pinagkaabalahan niya, hindi niya napansin kanina na pala siyang tinatawag ni Danilo. Kanina pa kitang hinahanap eh. Akala ko iniwan mo na ako sa kubo. Teka, ano yung nasa harapan mo? Wika ni Danilo sa kanya habang itinuro ang mga bagay na nakalatag sa kanyang harapan. Danilo, ito na yung mga gamit na kinakailangan natin. Ito, kunin mo. Magagamit natin yan sa digmaang kaharapin natin. Sabay abot niya sa isang pisikal na kampilan. Teka, kaninong mga gamit to? Tanong nito sa kanya. Sa ermitanyo ang lahat ng mga gamit na ito. Kailangan natin to para mabawi natin ang mga maestro natin. Tandaan mo, nakataya ang mga buhay nila, kaya't kailangan nating aralin ang mga gamit na to. Lumipas ang 1 linggo. Natutunan na nitong sinuli ang mga lihim na karunungan ng ermitanyo. Nung una,
nahihirapan siyang banggitin ang mga yon sa kadahilanang nasasanay siya sa mga usal na pumasok sa kanyang isipan na pinagkaloob ng diwata. Subalit, kalaunan, nakabisado niya ang lahat na tinatanga ng isang ermitanyo. Nagawa rin niyang tawagin ang alagang dalupahaw ng ermitanyo na minsan nang naiwan ito sa mundo ng mga tao. Dahil sa pagpasok nito sa mundo ng mga engkanto. At ang ikinagulat niya dito, may isa pa siyang kailangang mataglay kung paano mapapasunod ang dambuhalang gagamba na nakatira sa malaking baliti. Hindi rin kasi biro ang mga bagay na yon dahil kinakailangan ng alay bago mapapasunod ang nilalang na yon. Lumipas ang mga linggo, buwan. May pagkakataon pang naglalaban sila ng dambuhalang gagamba na gabay ng ermitanyo dahil sa pagtangka niyang pagpapasunod dito. Subalit kahit anong gawin niya, bigo siyang mapapasunod ito. Kasabay niyang nagpapalakas si Danilo, subalit may mga bagay itong iniiwasan, kundi ang libretang hawak ni Noli na galing sa ermitanyo. Dahil sa tuwing makikita nito ang mga nakasulat sa libreta, dahil sa tuwing masisilayan niya ang libretang yon, isang araw din siyang mawawala ng memorya sa kanyang isipan. Kaya't ang ipinagtutuunan ng pansin ni Noli dito ay palakasin ang pisikal na katawan nito. Naintindihan naman yun ni Noli dahil ang kaibigan niyang yon, tinatangan din ito ang lahat ng mga gamit ni Mang Carpio na gamit sa lahat ng kaliwa. Magamat maituturing na isang ermitanyo itong si Noli, pero may mga bagay pa siyang hindi nalalaman sa tunay na lakas ni Manong Duming. So mga kaermitanyo, mukhang naamoy ko na yung pinali yata or ano. Pero sana mataas-taas pa to para naman namimiss ko rin tong karakter natin yung si Noli, Danilo at sa yung dalawang ermitanyo. Pero ano kayang nangyayari sa dalawang ermitanyo, no? Pero yung sinabi ng gabay ni Noli, yung si Maria, ang nakalahad doon, nakakulong ang dalawang ermitanyo kasama ang pangkat ni Waring. Iwan ko lang kung totoo yun, pero malalaman natin yun sa susunod na part. Kung may masasabi kayo sa ating kwento, mag-comment lang kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like